Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. Bongbong bangag yan. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, noong unang panahon, wala naman tayong kamuangmuang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, pinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin. Kung gaano na lang sila pinahirapan. Anak ng, alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pari nandyan. They know the history of Christianity. Kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. No longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. Sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinuan dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi papipilitan ako ngayon magsalita laban sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, and the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At
binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganun. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.